Ngunit ang ating bansa ay hindi lamang basta-basta napapansin ito, sinusuri at gumagawa ng mga konklusyon tungkol dito. Naibalita na namin sa nakaraang briefing na dahil sa pagkasira ng maraming ospital at mga emergency na klinika. Dahil sa agresyon ng Amerika at Israel at maraming sibilyang sugatan, kabilang ang mga babae at bata, humiling ang Iran sa Russia ng agarang supply ng gamot. Agad kaming tumulong sa mga kapitbahay at estratehikong partner ayon sa utos ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Noong Marso 12, naghatid ang Il-76 na eroplano ng Ministry of Emergency Situations ng Russia ng unang batch ng humanitarian aid, mahigit 13 tonelada ng gamot sa paliparan sa Langkaran, Azerbaijan, sa hangganan ng Iran. Agad ibinigay ang kargamento sa otorisadong kinatawan ng Iran at dinala ito sa Iran sa pamamagitan ng lupa. Ipinapahayag namin ang aming pasasalamat sa panig ng Azerbaijan para sa tulong na ibinigay at palagi kaming mabilis na tumutugon sa mga ganitong kahilingan mula sa Tehran. Noong Abril 2019, tinamaan din ng matinding pagbaha ang mga rehiyon sa hilagang silangan ng bansa. Ganito rin noong Pebrero ng 2023 matapos ang mapanirang lindol sa lalawigan ng kanlurang Azerbaijan at noong Mayo ng 2024. Habang ginagawa ang search and rescue sa crash site ng helicopter ni Pangulong Raisi, ganitong nangyari rin noong Abril 2025 habang nilalabanan ang sunog na technological sa daungan ng Bandarabas. Patuloy namin tutulungan ang mga kaibigang mamamayang Iranian na dumaranas ng matinding pagsubok. Ang lalo pang paglala ng sitwasyon, kung matatawag pa ngang ganoon ang trahedya, isa na namang trahedya. Sa Persian Gulf sa gitnang silangan, may dagdag pang negatibong epekto ito. Una sa lahat, ito ang pinakamalaking rehiyon ng paggawa ng langis at gas. Ang mga bansa sa gitnang silangan ay pangunahing tagagawa at tagapagtustos ng enerhiya. Ayon sa International Energy Agency, ang mga bansa sa Persian Gulf ay naglalaan ng halos sangkatno ng langis at 40% ng gas sa buong mundo. Sa Strait of Hormuz, dumadaan ang ikalimang bahagi ng langis at higit 30% ng liquefied natural gas na ine-export. Ang malaking konsentrasyon ng yaman at distribusyon, ang dahilan ng kahinaan ng pandaigdigang merkado. Sa harap ng paglala ng sitwasyon sa reyon, ito ay literal na nagre-representa ng isang direktang banta at malaking panganib sa seguridad ng enerhiya. Pansinin kung gaano ito kadalas pag-usapan noon at ngayon. At ngayon, dumating ng oras ng katotohanan. Nasaan na ang lahat ng tinatawag nilang mga analista sa kanluran? Ang sigalot sa gitnang silangan ay nagdulot ng kaguluhan sa mga merkado ng langis at gas at malaking pinsala sa pandigdigang ekonomiya. Ayon sa mga analitikong pag-aaral ng mga pangunahing kumpanyang pamumuhunan sa kanluran, araw-araw ay hindi na natatanggap ng mga mamimili ang mga ito. 15 milyong bariles ng langis at 4.5 milyong bariles ng mga produktong petrolyo. Bukod dito, mga 20% ng pandaigdigang supply ng likidong natural na gas ay naalis na sa merkado. Ayon sa mga pagtataya, bumaba ang pandaigdigang pag-export ng likidong natural na gas ng 200 at 19,000 tonelada bawat araw, halos ikalimang bahagi ng araw-araw na konsumo ng methane sa mundo. Ayon sa mga eksperto, posibleng kulangin ng 80 milyong tonelada bawat taon. Kung may 30 araw na bawas sa supply, maaring maging matatag ang presyo ng langis hanggang dulo ng taon. Sa $76 ng Amerika. Nagkakaiba-iba ang mga pagtataya, pero ito ang masasabi nating pinakakaraniwan, $76 kada bariles. Kapag nabawasan ang supply ng 2 buwan, kumbaga, maaring umabot sa $63 kada bariles ang presyo. Kung tatagal pa ang sigalot, hindi malabong tumaas pa ito ng higit sa $150. May nagsasabi ring abot sa $200 kada bariles, tumaas ng $10 ang presyo ng langis. Kaya mahalaga ang mga numerong ito. Maari itong magdulot at talaga namang, kumbaga, naapektuhan at maapektuhan tayong lahat. Sa pagbaba ng 110% sa pandaigdigang GDP, ang langis na nagkakahalaga ng $125 kada bariles ay magdudulot ng resesyon sa mga ekonomiyang Europeo. Kaya, ang mga epekto ng digmaan sa gitnang silangan sa pandaigdigang ekonomiya ay nakadepende sa tagal at tindi ng labanan. Agad tumugon ang pandaigdigang pamilihan ng enerhiya sa sigalot sa gitnang silangan dahil sa pinsala sa infrastruktura at pagharang sa kipot ng Hormuz.
Sa unang 2 linggo, mabilis nagbago ang presyo ng langis na Brent at sa kasagsada ng kalakalan, noong ika-9 ng Marso, umabot ito sa halos $100 at $20 kada bariles. Sa ngayon, matatag pa rin ito sa mahigit $100 bawat isa. Noong ika-17 ng Marso, ang presyo ay $100 at 4 o mas mataas pa kada bariles. Palaging umaaksyon ang mga merkado sa kaguluhan sa gitnang silangan. Tandaan na lang natin ang mismong ika-4 ng Hulyo, 2008 kung kailan umabot sa pinakamataas na record na $100 at $43.95 kada bariles ang presyo ng Brent na langis. Sa mga unang araw ng operasyong militar ngayon mismo, tumaas ng halos 25% ang presyo ng mga futures contract ng gas para sa Abril sa mga European exchange. Sa ngayon, lubhang hindi matatag ang presyo at naglalaro sa $600 hanggang $700 bawat libong metro kubiko. Ngayon, tingnan natin kung paano naapektuhan ng buong sitwasyong ito ang mga kumpanya ng seguro. Madalas nang tinaasa ng mga kumpanya ng seguro ang singil at ang dagdag pa ng bagong bayad para sa di pangkaraniwang sitwasyon. 6 na beses nang mas mahal ang karaniwang gastos sa pagpapadala ng barko sa Persian Gulf kumpara noong Pebrero 27 ngayong taon. Depende sa uri ng barko, nagkakaiba ang halaga mula $200 hanggang $500,000 bawat araw. Kaya mo bang isipin yun? Para maiwasan ang mas matinding destabilisasyon ng mga merkado ng enerhiya, nagpasya ang 32 bansa ng International Energy Agency na sabay-sabay maglabas ng 400 milyong bariles ng langis mula sa kanilang mga reserbang estratehiko. Bukod pa rito, balak din ng mga iduwa na kumuha ng 100 at 72 milyong bariles ng langis mula sa kanilang mga reserba. Gayunpaman, ayon sa iba't ibang pagtataya, ang dami ng tinatawag na bagong langis na ito ay sapat lamang para sa 20 hanggang 25 araw. Pagkantala ng trapiko sa kipot ng Armor. Kamusta Maria Vladimirovna, Dana Pugoshkova, Almayun? Ang aming tanong, sinabi ng ministro ng Ugnayang Pandabas ng Pransya, Jean-Noel Barhot, na mas lalo na isolate ang Russia matapos ang pagbagsak ng Baharas, pagkakahuli kay Maduro ni Zeze Mario, at ang pagpatay sa pinakamataas na lider ng Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Nanawagan siya ng mas matinding presyon laban sa Russia. Paano mo masasabi o maikokomento ang posisyong ito? Sa tingin ko, mas mabuti pang mag-alala siya tungkol sa sarili niyang hindi tiyak na kinabukasan sa politika sa Washington. Dahil kamakailan lang, may mga lumabas na opisyal na pahayag mula roon tungkol sa kinabukasan ni Macron. Hindi ko alam ang sinabi tungkol sa ministro ng Ugnayang Pandabas ng grupo ni Macron. Sa tingin ko, doon siya dapat mag-focus. Mas mabuti pang doon niya ilaan ang kanyang panghunahing atensyon at hindi na naman sa isa pa. May mga kalokohan tayong naririnig sa kasama ang palad nitong mga nakaraang araw, marami tayong naririnig na ganitong mga bagay. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Hindi ko rin alam kung nagkamali lang siya o sinadya niyang sabihin yon tungkol sa Rusya. Ang sitwasyon kay Nicolas Maduro, ang pagpatay kay Ayatollah Khamenei ay kumbaga isang dahilan lang para dagdagan ang presyon sa Rusya. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung siya nga ba talaga. Gusto kong sabihin, muling iniisip ang pagpatay. Binigyang kahulugan ito ni Ayatollah Khamenei bilang positibo na tinawag niyang magandang balita para sa koalisyong laban sa Rusya. Sa tingin ko, malamang ito na. Sa isang banda, siguro ito ay tapat na pag-amin. Hindi ka ba sang-ayon? Sa ganitong mga sitwasyon, pinag-uusapan natin ang mga ilegal na gawain at kilos na salumat sa mga prinsipyo, pati na rin ang mga inisyatibang pampolitika na taliwas sa internasyonal na batas at moralidad ng tao. At malamang na lahat ng ito, kung hindi man ito isang pagkakamali o isang sipi na inalis sa konteksto, ay tunay na patunay at malinaw na nagpapakita ng totoong saluubin ng Paris ng administrasyon ni Macron kapos sa ating bansa at sa buong mundo, kabilang na ang Iran. Ngunit sa pangkalahatan, kaugnay ng internasyonal na batas, ng pandaigdigang komunidad at sa totoo lang, ng organisasyon ng mga bansang nagkakaisa, akitang-kita natin kung paano sinusubukan ng Paris na magbalanse. Na para bang kung tutuusin sa hindi direktang pakikialam sa agresyon ng Amerika at Israel ay sinusubukan nitong umiwas o lumayo sa issue.
Pero ang ganitong pahayag mula sa Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Pransya ay tila pag-amin ng pagkakasangkot. Isa pang kawili-wiling punto ay kung paano, sa kabila ng mga pahayag na ito ng pinuno ng kanilang kagawaran ng Ugnayang Panlabas. Sila sa parehong panahon na may ilang araw lang ang pagitan ay nag-anunsyo na gusto nilang magtatag ng kahit anong uri ng pakikipag-ugnayan sa atin. Pasensya na, pero mukhang galilito sila sa nangyayari doon. Kung nalilito sila, sana huwag na lang nilang lituhin ang iba. At habang sinasagot ko ang tanong mo, gusto kong bigyang diin sa kanila ang puntong ito. Nalinawin nila ang kanilang posisyon kung nakapagdesisyon na sila. At ito ang opisyal na pananaw pagdating sa Pransya. Kaya, anong uri ng pakikipag-ugnayan sa ating bansa sa mga tinatawag nilang naratibo ang maaaring pag-usapan?